Hi guys! So, medyo late na pero may kukwento ko sa inyo. Kanina pa ako nag-out pero madami akong ginawa. So, ngayon lang. 12 a.m. na dito pero habol ko lang to. Kasi naisip ko lang guys, dito sa KSA or di ko alam kung pati sa ibang Gulf country, yung mga employer na lalaki or yung mga among lalaki, kahit mga anak ng employer natin na mga lalaki, kadalasan napapansin ko parang wala silang mostly yung iba. Di ko naman nila lahat. Wala silang pake sa mga kadama nila, ganun. Parang usual lang, pero alam mo yun, yung walang care, ganun. Di, may mga employer na among lalaki na parang wala lang magkita, hindi mag-usap, hindi, wala, parang ganun lang. Usual lang na professional na kadama ka, siya yung employer mo, ganun. Parang, kasi dito parang hindi talaga pwedeng, lalo na dito sa case, parang, alam mo yun, iwas conflict sa mga lalaki at sa mga kadama na babae ang issue. So, parang iwas talaga sila since ganun din naman yung culture talaga nila kapag di nila kapatid na babae or nanay, ganun. So, hindi talaga dapat malapit or kahit na anong connection, ganun. Walang kahit na anong connection. So, napansin ko lang kasi dun sa dati kong employer, ganon sila, ganon. Normal lang, may katulungan, mag-usap kayo, hindi. Like, mag-usap lang kayo about sa trabaho, sa mga utos, ganon. Ganon lang, hindi yung bihira yung nakikipagbiruan. Pero dito sa employer ko, natutuwa lang ako doon sa dalawang anak ni mama or ni tanda na mga binata. Kasi may anak pa siyang binata, dalawa, tas isang dalaga. Pero yung dalawang binata na yon, hindi talaga sila dito nakatira. Yung isa is may bahay siya, may ibang bahay siya. Umuwi lang siya dito weekly or pag gusto niya lang, pag may occasion. Yung isa naman, malayo yung trabaho niya, so may bahay din siya doon. Umuwi lang siya dito pag vacation, pag wala siyang duty or yung mga ganon. Occasionally lang din siya na nandito. Pero natutuwa ako sa kanila kasi yung isa na mas matanda sa kanya, siya yung sa kanila magkakapatid, siya talaga yung palabate, siya yung mahilig makipagbiruan, siya talaga yung nakakabiruan ko. As madalas kong kausap. Siya talaga, parang pag nakita niya, hi, ganun, kumusta, ganyan, makwento siya. Tapos, ayun, yung isa naman na bunso, seryoso yung mukha niya, yung aura niya, seryoso siya. Tapos, yung kakabahan ka at matatakot ka talaga pag nandiyan siya. Ganun yung niya, yung aura niya kasi malaking tao siya, matangkad. Tapos yung boses niya, ang laki-laki. Pero natutuwa ako dun, sa kanila pareho actually. Kasi kapag umaalis sila, tapos matagal silang dumadating or pag occasion, nagbibigay talaga sila ng regalo. Nung una, nakwento ko na, hindi ko tinatanggap. Kasi nga, ayoko nga ng conflict. Pero nung sinabi ng mama nila na okay lang, tanggapin ko. So, tinatanggap ko. Kahit hindi na alam ng nanay nila, tinatanggap ko pag binibigyan nila. Tapos, ang tawag dito, yung magbibigay sila na wala talagang mali siya. Yung sure na ako na walang mali siya yun. So, yun, na-assure kasi nila ako dati. Kasi nga dati, ayoko nga magka-conflict. Kinausap ko yung mama nila na, yun, sinasabi ko pag nagbibigay sila, pinapaalam ko. Tapos sabi ng mama nila, okay lang, kunin mo, tanggapin mo. So walang kaso yun, sabi gano'n. So, tinatanggap ko na. Ngayon, yung dalawa, yung nakaraan, yung nagpapasahod sa akin, nag-travel siya sa Europe. 3 weeks ata siya hindi pumunta dito. Nag-travel siya ng Netherlands, New Zealand, at sa France, Paris. So, yung isa naman, nagbibigay lang siya ng regalo. Madalas siyang magbigay ng regalo sa akin, yung bunso. Yun talaga yung pinakamadalas magbigay ng regalo. Pero siya yung pinaka nakakatakot. Kinakatakutan ko sa kanilang dalawang magkapatid. Kasi ang laki nga niya. Pero mabait talaga siya. Tapos, ayun, inabot sa akin to ng nakaraan. Yung nagluto kami ng bunso, siya yung katulong ko. Pag nandito kasi siya yung nagluluto. So, kami dalawa sa kusina. After ko magluto, inabot niya to. Hindi ko alam kung yung bunsong lalaki na anak ni mama. Tapos sabi ko,
Sabi ko, alam mo, sabi ko, ano yan? Akala ko ipapatabi niya or ano. Kasi minsan nagpapatabi yan siya ng gamit, tapos may pupunta, ibibigay ko daw, ganun. So, akala ko, sabi niya, hindi, sa'yo yan. Sabi niya, hadiya daw, hadiya. Pag umalis daw ako, ito na daw yung hadiya niya. Kasi baka wala na daw siya. Umalis na kasi siya kahapon. Sabi niya, alis na kasi ako. Sabi niya, pag umuwi ka, Arabic yung salita niya. Pag umuwi ka, yan na yung regalo ko sa'yo. Sabi niya gayon. Pag flight ko kasi, wala na siya dito. So, inabot niya na. Ito siya. Sabi ko, alam ba yan ni mama? Sabi niya, oo, nakita na. Tapos, ang cute ng lalagyan niya. Tapos, ito siya sa loob, guys. Sabi niya, sa kanila daw sawa-sawa daw yung kapatid niyang isa na nagpapasahod sa akin. Ayan siya. Hindi ko alam may anak-anak pa. Hindi ko alam to. May mga dahon-dahon pa mga pa-effect. Ito, parang pabango siya. Oo nga, pabango. May sulat. Ito daw yung sa kanya. Yung isa daw sa kapatid niya. Ano to? Ayan. Oh, ito yung sa nagpapasahod sa akin. Holland. Ano to? Magnetic, pangdikit sa Ayan siya. Holland. Ay, ito pa bango. Tingnan natin kung anong pa bango. Ang cute na. Ang cute na yan. May pataganto-ganto ka talaga. Sabi niya kasi, di ba uwi ka? Sabi niya ganun. Sabi niya, hada hadiya ana. Inti saper hada hadiya ana. Sabi niya ganun. Aalis pag umuwi daw ako. Ito na daw yung regalo niya. Ayan, pabango. Pero hindi ko ito bubuksan. Pabango nga siya, ang bigat. Ayan siya, nakakatuwa. Ayun, dati hindi ko tinatanggap yung mga bigay niya. Pero, nung sinabi ng mama nila na walang daming laman na anik. Pero ang cute ng box. Sabi niya, yun nga, tanggapin ko daw. Minsan iniiwan ko lang yung mga bigay niya pag di alam ng nanay niya. Iniiwan ko lang sa sala talaga. Tapos tinatanong ng mami niya kung kanino yun, sa kanya sasabihin sa akin. Saka ko kukunin. Kasi minsan, syempre, ayoko din ng sa kanila kasi, yung employer ko kasi dati, niya sabi niya na pag nagbigay yung mga lalaki ng hadiya, minsan daw, hindi naman daw lahat, pero minsan daw ginagawang strategy daw yun ng mga lalaki kung ano yung magiging sa'yo. Pag tinanggap mo, it means inaalaw mo sila sa mga ganong bagay, mga tukso, mga ganyan. So, nung una, nag-iingat din ako syempre. At yun naman talaga yung kailangan ng mag-iingat tayo. So, pero nung na-explain sa akin at naliwanagan ako na hindi kailangan bigyan ng mali siya. So, tinatanggap ko na. Ayan, ang cute. Asan yun? Ang cute! Holland. OMG. May naging employer ako dati sa Pilipinas na may kapatid siyang nasa Holland. Tapos sabi nila, one time daw makakarating daw ako dito kasi balak nila akong kunin pero hindi nangyari. Eto, magnetic. Ito na lang ang pumunta sa akin. Ang cute lang, maliit na bagay para sabi nga nila, it's not the price that counts but the thoughts. Yung mga ganitong simpleng bagay na naaalala ka nila, okay na din yun, nakakapawi na rin ang pagod. So, yun lang. Bye!